tayo po ay nasa panahon na, na ang Diyos ay talagang nagbubuhos na ng kanyang masaganang pagpapala sa kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, mga minamahal na kaibigan, isang pagbati po ng pinagpala at napakamapayapang araw sa bawat isa po sa atin. Maging sa inyong mga tahanan, kung kasama nyo man po ang inyong mga mahal sa buhay na nakikinig ngayon, pagbati po ng shalom o kapayapaan sa bawat isa. Sa araw pong ito, ang aking pong ibabahagi ay patungkol po sa sinasabi po ng Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Sabi po dito, since you have been raised to new life with Christ, set your sight on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor of God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, ulitin ko po sa ating wika, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon niyo itoon ang isip niyo at hindi sa makamundong bagay. So yun po yung nais na iparating sa atin ng Panginoon, prioritizing eternal perspective. Yan po yung nais ng Diyos na maging buhay sa ating mga puso't kaisipan, na iba mag-isip ang Diyos, Iba ang mag-isip kaysa sa pag-iisip nating mga tao. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga kaisipan ay may katiyakan, na mangyayari. Kaya po sabi ni Apostol Pablo dito, idoon nyo itoon ang isip ninyo at hindi sa makamundong bagay. Minamahal na kapatid, saan ba nakatuon ang isip mo ngayon? Ngayong pagising mo, kaninang umaga, ano na nga ba yung mga plano na nais mong isakatuparan ngayong araw nito? Ano yung hakbang? Ano ba yung direksyon na inyo pong tatahakin? Patungkol po ba yan sa negosyo, patungkol sa pag-aaral, patungkol sa pamilya, at sa anumang bagay na kinakaharap natin? Alam niyo po, mahalaga na sinasabi ng salita ng Diyos, ituon daw natin ang isip natin sa Panginoon. Bakit? Sabi niya dito, dahil si Kristo ay nakaupo sa trono. At alam na po natin, habang ang Diyos at wala nang makakapagpaalis sa Kanya sa Kanyang trono, habang siya'y nasa trono, nasa Kanyang lahat ng kapamahalaan. Lahat ng mga bagay na inaasahan natin ay kaya Niyang ibigay, maging ang tagumpay na inaasam po natin sa lahat ng ating mga ginagawa. Ito daw yung sikapin yung makamtan. Sikapin yung makamtan. Marami tayong gusto makamtan sa buhay na ito. Marami tayong pangarap na gustong mangyari sa atin. Pero sinasabi ng Biblia, sikapin yung makamtan ang mga bagay na nasa langit. Bakit? Naroon daw si Kristo na ating Panginoon. At tinitiyak niya, pag nandun siya, kasama niya ang Ama, ay mapangyayari dahil sinabi nga namang hilingin niya sa pangalan ko, ito'y aking ipagkakaloob. Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, marami tayong mga bagay na pwede nating unahin muna, minsan kasi nakatuon nga tayo sa gusto nating makamit, karangalan, katanyagan, kasikatan, kayamanan. Pero alam po, Biblia, may mga bagay siyang binabanggit, na hindi magwawakas. Ito'y panghabang panahon. Hindi kagaya ng mga bagay dito sa lupa. Kung ito daw yung unahin natin, sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? And all these things shall be added unto you. Kung uunahin mong pagharian ka ng Panginoon. So ano ba yung mga bagay? Mga bagay na may eternal values. Katulad po ng pag-ibig. Kumusta ho ba ang ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa? Nasubukan na ho ba tayo ng magpatawad ng kahit sa tingin natin talagang mahirap nating gawin ito? Nasubukan na ho ba nating talagang mag-ialay ang ating buhay sa Panginoon dahil gayon na lamang ang pag-ibig niya sa atin? Siya yung unang umibig sa atin. Tayo po ba? Gano'n nating kamahal ang ating Diyos? Tayo ba'y handang tumugon din sa kanyang panawagan, sa kanyang mga pinagagawa? So, yung pag-ibig po na yun, na kung taglay po natin, ito po yung may eternal values. At anumang mahalaga sa Panginoon, mahalaga sa Kanya ito Yung pag-ibig, dahil God is love. Kaya kung tayo po ay nagmamahal, alam ng Diyos kung paano niyang padadaluyin sa ating mga buhay ang mga pangangailangan natin. Hindi lamang yung mga bagay nakikita nga, kung nagtanim ka ng pag-ibig, aani ka rin ng pag-ibig. Di po ba? Kaya ito yung mga nais ng Diyos na matutunan natin.
Okay? Kung nag-ani ka ng pagtitiyaga, aani ka rin ng pagtitiyaga. No po? Kung nag-ani ka ng mabubuting bagay sa iyong kapwa, aani ka rin. Bakit? Ito po kasi yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Pinahahalagahan ng Diyos ang sino man na tumutugon sa kanyang panawagan at sumusunod sa kanyang salita. Okay? Maraming bagay. Yung compassion, ito po. Alam niyo po, ang Panginoon, talagang gano'n na lang ang pagkahabag niya sa mga taong maliligaw, no? Baka may kilala po ba kayong gano'n? Yung parang kailangan talaga ng panalangin dahil talagang ang kanyang buhay ay patungo na, no? Sa kapahamakan. Pero meron ho ba tayo ito mga bagay na ito, may eternal value ito. No po, yung compassion, kindness, goodness, no? Yung ibinibigay sa atin ng banal na espiritu. Ito daw dapat yung una nating pagsumikapan, yung maging taglay natin sa ating sarili, higit sa anumang mga prioridad pa natin sa ating buhay. So yung mga heavenly things, diyan po daw yung ating dapat pag-ukulan din ng pansin. Number one of this is God's kingdom. God's kingdom. Ano ba ang God's kingdom sa panahon na? Ano ba ang kaharian ng Diyos sa panahon natin? Ito po yung kanyang simbahan. Kumusta po ang ating relasyon sa ating church? Mahal po ba natin ang ating church? Na tayo po ba ay handa ring umunawa kung meron tayong mga nakikitang napapansin, no po, dahil sabi nga po, wala namang perfectong simbahan. Pero meron tayong simbahan na kung saan nilagay tayo ng Panginoon, na kung saan tinitiyak ng salita ng Diyos, lalago ka, lalakas ka, tatatag ka, at higit sa lahat, ligtas ka. Dahil minahal mo ang simbahan na kung saan ito ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. So, dapat po, sa mga panahon ito, lumalabas na tayo, sa ating mga comfort zone. Tayo po magkaroon na ng mainam, na matibay na relasyon sa ating church, sa ating mga leaders, at sumusunod sa kanilang pinagagawa. Naku po, ang saya po talaga. Pag talagang, ganyan po ako dati, iniisip ko dati, kaya hindi ako makalis sa mga gagawaing sanlibutan. Boring ang maging Christian. Para sabi nila, boring. Aba, nung naranasan ko, grabe. Napakabuti ng Panginoon, hindi mapapantayan ni katiting man lang ng buhay sa sanlibutan ang buhay ng isang Kristiyanong sumusunod, nananampalataya, nagmamahal, yakap sa pananampalataya, at higit sa lahat, talagang ang kanyang pagsamba, at papuro ay sa kanyang Diyos lang ibinibigay. Kaya yan po yung pahalaga natin, isang priority natin yan, yung focusing on heavenly things. Okay? So, at pangatlo, ito yung mahalagang pinapakita rin sa atin ng Panginoon. Tignan natin ang mga bagay sa pananaw ng Diyos, hindi sa pananaw ng tao. Dahil kung ginagamit natin ang salita ng Diyos, dito na ina-apply natin sa ating buhay, makikita po natin may resulta. Kaya mahalaga po talaga ang pag-aaral. Ang lahat ng mga bagay naman, kailangan naman pag-aralan. Mga bagay na hindi pinag-aaralan, minsan, ang hangganan lang yan ay kapahamakan. Pero pag pinag-aaralan niyo po at nakita niyo po talaga sa salita ng Diyos, makikita niyo po talaga ang bunga nito sa inyong buhay. Sa ating buhay, pagdating ng panahon. Okay? So kasi po, ang ating Diyos is an omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya iniisip pa lang natin, sabi nga, ipinapanalangin mo pa lang, ibinibigay na niya. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon kung ang ating mga pag-iisip ay nakatuon sa mga bagay na makalangit. So, alam niya ang lahat ng bagay and God's understanding is infinite. Walang katapusan. Kaya nais ng salita ng Diyos na dito po tayo magtiwala. Marahil ay mataas ang naabot natin sa ating pinag-aralan. Tama po yan, maganda po yan. Nakatanggap tayo ng maraming degree. Pero ang pinakamahalaga po, ay alam nating magtiwala na ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at kailan paman. Alam niya ang pinagdadaanan natin, alam niya ang pinagmulan ng lahat at ang katapusan ng lahat. Siya ang nagbubukas, siya ang nagsasara. Kaya napakabuti ng Diyos na kung ang kaisipan niya ang talagang tataglay natin, o yung bibigyan natin ng prioridad, yung mga bagay na makalangit, makikita po natin ang resulta nito sa ating mga buhay. Kaya napakabuti ng Diyos, seek first God's kingdom and invest in eternal things. Yan po, magtanim din tayo sa mga bagay na makalangit na po, ang mga sarili natin, pagbigay po natin, paglaanan po natin ang pinakamainam na panahon, ang pagsunod sa Diyos. Okay, so and then live with purpose, of course. Ang hirap ng buhay na walang patutunguhan at walang direksyon.
Tayo po ay tinawag ng Panginoon para bigyan ng katiyakan ng ating buhay at makita sa ating mga sarili na talagang napakadakila ng Diyos na lumikha sa atin. Kaya mula po sa mga bagay na yan, nais ko pong anyayahan kayo, tayo po'y manalangin at buksan ng Panginoon ang ating mga mata tungkol sa mga bagay na makalangit. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa araw pong ito, kami po'y lumalapit sa inyo, Ama, upang patuloy na ipagkatiwala sa iyo, O Diyos, ang aming mga buhay, ang lahat ng aming panahon, anuman ang mayroon kami sa aming mga sarili, upang ilaan ito sa pagsasapamuhay ng iyong salita at sa pagbibigay ng prioridad sa mga bagay na mahalaga sa iyo at mayroong pang walang hanggang resulta sa aming buhay. Panginoon, hayaan mo, Diyos, ng bawat isa sa nakikinig ngayong araw na ito ay mabuksan, Panginoon, sa kaisipang ito sa pamamagitan ng karunungan ng banal na Espiritu. Matutunan po naming pahalagahan ang mga bagay na pang walang hanggan at ang hindi mga bagay na nasa mundong ito na nasisira lang. Lord, marami pong salamat sa mga darating na araw. Nakikita na po namin ang mga napakasaya, napakasisigla at punong-punong pag-asang mga Kristiyano. Kabilang na ang mga nakikinig ngayon, Panginoon, kasama ang kanilang pamilya na nagtatagumpay dahil ang Diyos namin ay tunay ngang makapangyarihan at tunay ngang nasa Kanya ang lahat ng kapamahalaan upang pagpalain kami at bigyan ng magandang buhay. Salamat po, Diyos. Sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang lahat ng aming panahon at mga darating na araw, mga plano at gagawing desisyon dahil alam po naming magandang resulta nito kapag ito'y gagawin namin sa pamamagitan ng pananaw or God's perspective na nanggagaling sa iyo. Purihin ka at pinapasalamatan ka namin. Nilululahati ka namin, O Diyos. Ito pong aming deklarasyon sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. At ang lahat ng mga pinagpala ng Diyos sa araw na ito ay magsabi po ng Amen. Amen. Maraming po salamat muli sa pagkakataong makapagbahagi. God bless you po and see you soon. Shalom!